Wala ng pag-asa. 4 oras nang hindi nagpapakita ng senyales ng buhay si Baby Miguel. Ang 8 pinakamahuhusay na espesyalista sa Maynila ay sumuko na. Klinikal na patay ang anak ng bilyonaryong si Don Ricardo, isang sanggol na pinagpala ng yaman. Ngunit isang batang taga-kolekta ng basura, si Juan, ang gumawa ng isang bagay na tila imposible. Hinamak, pinaalis, at pinagtawanan dahil sa amoy ng basura na bumabalot sa kanya. Ngunit nang ang monitor ng puso ay nagpakita na ng tuwid na linya, naglakas loob siyang pumasok. Natuklasan niya ang isang nakakakilabot na lihim na hindi nakita ng lahat. Hindi ito dahil sa mga makabagong kagamitan medikal, hindi ito himala. Alam niya ang isang bagay dahil mula pa sa simula, napansin niya ang isang maliit na detalye sa bangketa na magbabago ng lahat. Ano nga ba ang kanyang natuklasan? Panoorin hanggang sa dulo ang kamangha-manghang kwento ng batang ulila na nagpabago ng pananaw ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na mga kwento. Ang araw sa ibabaw ng Maynila ay parang baga na nagpapatunaw sa semento. Ngunit si Juan, isang 10 taong gulang na batang lalaki, ay hindi alintana. Patuloy niyang hinihila ang isang malaking sako ng lumang mga plastik na bote. Ang kanyang abo na t-shirt ay naging kulay kape na dahil sa pawis at alikabok sa kalsada. Ang kanyang tsinelas ay halos hindi na makita sa kanyang mga paa habang siya ay naglalakad sa gilid ng malinis at makinang na mga kalsada sa sentro ng negosyo. Si Juan ay isang ulila na nakatira sa isang maliit na kubo sa tabi ng riles ng tren kasama ang kanyang lolo na isa ring mangangalakal ng basura. Mula pagkabata, ang buhay niya ay hindi tungkol sa paglalaro o pag-aaral, kundi kung paano mabuhay para sa araw na iyon. Para sa kanya, ang isang plastik na bote ay katumbas ng isang kagat ng kanin. Ngunit kahit na nabubuhay sa matinding kahirapan, si Juan ay may isang katangian na bihira makita sa mga nakatatanda sa malalaking lungsod. Isang napakatalas na pagmamasid at isang malalim na integridad. Isang umaga, habang siya ay yumuyuko upang kunin ang isang lata ng inumin malapit sa isang malaking basurahan, may napansin siyang hindi pangkaraniwan. Sa pagitan ng mga maayos na halamang palamuti sa bangketa, may nakakalat na isang hugis parisukat, kulay kayumangging bagay. Lumapit si Juan. Ito ay isang makapal na supot na katad. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot na baka akalain siyang magnanakaw. Pinulot niya ang supot. Nang bahagya niya itong buksan upang hanapin ang pagkakakilanlan ng may-ari, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may tumpok ng pulang papel na pera, napakarami mga kumikinang na gintong card at isang eleganteng business card na may nakasulat na Don Ricardo Montecarlos, CEO ng Grandeur Holdings. Kay Don Ricardo ito, bulong ni Juan. Nakita na niya ang mukha nito sa mga lumang dyaryo na kanyang kinokolekta. Isang napakayamang tao na malamang ay hindi mararamdaman ang pagkawala ng perang ito. Ngunit alam ni Juan na ang pagkuha ng hindi kanya ay isang malaking pagkakamali. Masakit ang kanyang tiyan dahil hindi pa siya nag-aalmusal mula pa bago mag-umaga, ngunit ang kanyang konsensya ay mas malakas kaysa sa kanyang gutom. Hindi na tinuloy ni Juan ang kanyang paghahanap ng basura. Binalik niya ang kanyang direksyon, nilayon na pumunta sa matayog na gusali ni Don Ricardo na tanaw sa malayo. Ngunit sa gitna ng daan, nakita niya ang isang maliit na grupo ng tao sa harap ng lobby. Isang security guard ang nakikipag-usap sa telepono nang may pagkapanik. Mula sa hindi sinasadyang narinig na usapan, nakuha ni Juan ang impormasyon na si Don Ricardo ay nagmadaling pumunta sa St. Luke's Medical Center dahil ang kanyang anak ay naospital. Wala po rito si Sir Ricardo bata, may emergency po. Ang anak niya po ang naospital, sabi ng security guard. Nang sinubukan ni Juan na lumapit, napatigil siya. Tinitigan niya ang supot sa kanyang kamay, pagkatapos ay lumingon sa direksyon ng ospital na ilang bloke lamang ang layo. Naalala niya kung gaano kasakit mawalan ng mahalaga. Lalo pa kaya kung ang taong iyon ay nasa gitna ng kalamidad. Nang walang pag-aalinlangan,
muling hinila ni Juan ang kanyang sako ng basura at naglakad ng halos 2 kilometro patungo sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa kanyang sako, kundi dahil sa pag-aalalang nadarama niya para sa isang estranghero na hindi niya kilala. Isa lamang siyang batang hindi pinapansin ng mundo, isang mangangalakal ng basura na madalas pinaaalis sa harap ng mga negosyo. Ngunit sa sandaling iyon, mayroon siyang bagay na napakahalaga para sa pinakamakapangyarihang tao sa mga gusali. Ang mga paa ni Juan na nakatsinelas ay sa wakas nakarating sa tapat ng lobby ng St. Luke's Medical Center. Ang gusali ay nakatayo ng marangya. Ang mga salamin na pader ay sumasalamin sa sikat ng araw, isang matinding kaibahan sa amoy ng basurang kanyang karga. Ang kapaligiran ay abala, ngunit tahimik, isang tensyon na mararamdaman lamang sa lugar kung saan ang buhay ay nakataya. Nakatayo si Juan sa harap ng automatikong pinto, nag-aalangan na pumasok dahil sa tuwing siya ay lumalapit, bumubukas ang sensor at ang malamig na hangin ng aircon ay tumatama sa kanyang pawis na balat. Sa loob ng puting gusali, sa pinakatuktok na palapag na tinatawag na VIP wing, nakatayo si Don Ricardo na parang estatwa sa harap ng malaking bintana. Sa likuran niya, si Doña Isabela ay nakaupo sa velvet na upuan, ang kanyang mukha ay namamaga at ang kanyang makeup ay natunaw na dahil sa luha. Sa gitna ng silid, isang sopistikadong incubator ang naglalaman kay Baby Miguel. Ang 5 buwang sanggol ay napaputla, halos kasing putla ng basag na porselana. Ang kanyang paghinga ay mababaw, tinutulungan ng mga makinang patuloy na tumutunog ng tit-tit regular, ngunit nagbabanta. Bakit wala pa ring pagbabago, Doc? Ang boses ni Don Ricardo ay mabigat at puno ng pagod. Sa harap niya ay nakatayo ang 8 espesyalista. Lahat ay nakasuot ng puting barong. Ang pinakamatanda sa kanila ay inayos ang kanyang gintong salamin. Naibigay na namin ang pinakamataas na dosis na pinahihintulutan, Don Ricardo. Sa medikal na pananaw, tumitibok pa ang puso ng sanggol, ngunit ang oxygen sa kanyang utak ay patuloy na bumababa ng walang malinaw na dahilan. Ipinapakita ng mga scan na may bara sa loob ng kanyang respiratory tract, ngunit wala kaming nakitang anumang banyagang bagay doon. Pinaghihinalaan namin ito ay isang bihirang anomalya o isang tumor na mabilis lumalaki. Ikinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Ang kanyang bilyon-bilyong yaman ay parang tumpok ng papel na basura sa sandaling iyon. Kaya niyang bilhin ang ospital na ito, ngunit hindi niya mabibili ang isang hiningang ginhawa para sa kanyang anak. Ang kanilang dating buhay na puno ng mga iskedyul ng pagpupulong at mararangyang piging ay winasak at napalitan ng tunog ng mga makina. Sa likod ng salamin, ang kanilang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Samantala, sa ibaba, nakikipagtao sa security guard. Ibabato ko lang po ito, sir. Kaninong Don Ricardo na may-ari ng Grandeur Building, sabi ni Juan sa mahina ngunit matatag na tinig. Ipinakita niya ang business card na sumisilip sa bulsa ng supot. Tiningnan ng security guard si Juan mula ulo hanggang paa ng may paghamak. Para sa kanya, ang isang batang taga-kolekta ng basura sa lobby ng isang internasyonal na ospital ay isang istorbo. Huwag kang magsinungaling. Saan mo nakuha ang supot na iyan? Pagalit na tanong ng guwardiya. Nahanap ko po sa bangketa, sir. Alam kong nandito po si Don Ricardo, sagot ni Juan ng kalmado. Sanay na siyang akalain at pagdudahan. Para sa kanya, ito ay bahagi ng normal na buhay ng isang mahirap na walang karapatang paniwalaan. Gayunpaman, may kakaiba sa pagkakataong ito. May malakas na kutob si Juan mula pa noong bata pa siya. Dahil sanay siyang tingnan ng mabuti ang mga basura, ang kanyang mga mata ay sanay sa pagtingin sa maliliit na bagay na binabalewala ng iba. Pakiramdam niya, ang kanyang pagpunta rito ay hindi lamang tungkol sa supot. Sa itaas, biglang lumala ang kalagayan ni Baby Miguel. Ang alarm ng heart monitor ay nagsimulang tumunog ng malakas. Ang mga numero sa screen ay naging mabilis na kumikislap na pula.
Nagtipon-tipon ang mga doktor sa paligid ng incubator, ginagawa ang mga emergency procedure na ginawa na nila ng ilang beses mula kagabi. Si Doña Isabela ay sumigaw ng histerikal, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Kasabay nito, nakalusot si Juan sa security guard na abala sa pakikinig sa kanyang radyo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit nakita niya ang signpost na nagsasabing VIP Wing, Pamilya Monte Carlos. Habol-habol ang kanyang hininga, tumakbo ang bata patungo sa elevator, dala ang kanyang amoy araw na sako ng basura patungo sa gitna ng kaguluhan na susubok sa pagkatao ng lahat sa loob ng silid. Ang marupok na buhay ni Miguel sa itaas ay naghihintay sa isang katotohanan na hindi kayang makita ng 8 dalubhasang doktor. Ang pinto ng elevator ay mahinang nagring nang bumukas sa VIP floor. Naglakad si Juan, nag-aalangan. Ang kanyang maruruming paa ay nag-iwan ng malabong bakas sa makintab na sahig na marmol. Agad niyang naamoy ang matapang na amoy ng gamot na hinaluan ng mabigat na pabango. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang kaguluhan. Nagmamadaling naglalakad ang mga nurse, dala ang mga karagdagang tangke ng oxygen. At mula sa isang silid na may malaking salamin na pinto, naririnig ang iyak na nakakasira ng puso. Lumapit si Juan, hinihila ang kanyang sako ng basura na gumagawa ng kresek-kresek na tunog dahil sa mga plastik na bote. Tumigil siya sa harap ng ICU room kung nasaan ang pamilya Monte Carlos. Sa pamamagitan ng transparent na salamin, nakita niya ang isang magulong tanawin. 8 espesyalista ang abala sa paligid ng maliit na sanggol na unti-unting namumula ang balat. Sa isang sulok, si Don Ricardo ay namumutla, habang si Doña Isabela ay pinapakalma ng isang nurse. "Pasensya na po, ibabalik ko lang po ito," sabi ni Juan, ngunit ang kanyang maliit na boses ay nalunod sa gitna ng kaguluhan. Lumingon si Doña Isabela, na puno ng emosyon. Ang kanyang mga mata, na namumula sa luha, ay biglang nanlaki nang makita ang maruming bata sa pasukan ng sterile area. Ang kanyang galit na naipon dahil sa pagkadismaya sa kalagayan ng sanggol ay biglang sumabog sa maling tao. "Sino ka? Paano naging berde ang isang maruming bata na tulad mo dito?" sigaw ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay tumunog, pinaghihiwa ang tensyon sa silid. "Nurse, bakit may pulubi na nakapasok sa ICU ng anak ko? Mabaho siya. Nagdadala siya ng mikrobyo dito." Lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang pagod na mata ay tumingin kay Juan ng malamig. "Umalis ka na, bata. Hindi ito lugar para maglaro. Kami ay nagluluksa," sabi niya sa isang boses na sinubukang maging kalmado ngunit puno ng tensyon. Hindi umatras si Juan. Inilabas niya ang malaking itim na supot mula sa kanyang punit-punit na bulsa. "Hindi po ako nagpapalimos, sir. Nakita ko po ang supot na ito malapit sa opisina ninyo kaninang umaga. Malayo po ang nilakad ko para lang maibalik ito." Napatigil sandali si Don Ricardo nang makita ang supot. Ngunit bago pa siya makalapit, si Doña Isabela na ang unang lumapit kay Juan at marahas na hinablot ang supot mula sa kamay niya. "Sigurado akong ninakaw mo ang laman nito, hindi ba? O sinundan mo kami para mangikil? Iniisip mo bang hindi kami tanga?" Tumawa si Doña Isabela nang may mapanlait na ngiti. "Tingnan mo ang sarili mo. Taga-kolekta ng basura. Huwag kang magpanggap na banal sa harap namin. Umalis ka na ngayon bago ko tawagin ang pulis." Ang mga doktor na nagtatrabaho ay lumingon din. Naiinis. Isang doktor ang nagsabi ng hindi lumingon, "Pakiusap, paalisin agad ang bata. Kritikal ang pasyente. Ang kanyang presensya, na hindi sterile, ay maaaring magdulot ng mas malalang pinsala sa immune system ni Baby Miguel." Naramdaman ni Juan na sumisikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa masasamang salita, kundi dahil sa paghamak na natanggap niya matapos maglakad ng ilang kilometro na walang laman ang tiyan para lamang sa katapatan. Nakita niyang sinuri ni Doña Isabela ang supot ng may pagkasuklam, na parang ang kamay ni Juan ay nagdala ng sakit sa katad nito.
Ngunit sa gitna ng kahihiyang nagpapaso sa kanyang pisngi, ang matalas na mata ni Juan ay hindi sinasadyang nakita ang batang si Miguel sa incubator. Habang abala ang mga doktor sa masalimuot na kagamitan at kumikislap na monitor, may nakita si Juan na nakaligtaan nila. Nakita niya ang isang kakaibang maliit na paggalaw sa lalamunan ng sanggol, isang hindi natural na paghila ng kalamnan. Hindi ito tulad ng karaniwang hirap huminga, kundi parang may nakabara sa isang partikular na punto. "Sir, ang bata, hindi po siya may tumor," sabi ni Juan bigla. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa takot, ngunit kinakailangang magsalita. Biglang tumahimik ang silid sa loob ng 2 segundo bago ito sumabog sa panlilibak. "Ano ang alam mo sa medisina?" Sigaw ng isang senior na doktor nang may paghamak. "Kami ay nag-aral ng ilang dekada gamit ang kagamitang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ikaw, isang taga-kolekta ng basura na marahil ay hindi nag-aral, ay nangangahas na sabihin sa amin." Tinulak ni Doña Isabela si Juan patungo sa pinto. "Umalis ka! Huwag mo nang ipakita pa ang mukha mo dito. Isa kang malas sa anak ko." Si Juan ay naitulak hanggang sa siya ay napaupo sa sahig ng pasilyo. Tumapon ang kanyang sako. Ang mga walang lamang plastik na bote ay kumalat sa mamahaling sahig ng ospital. Sa ilalim ng mapanghamak na tingin ng lahat, siya ay nadurog. Ginawa niya ang tama, ngunit nilait siya ng mundo. Sa loob, lalong lumala ang kalagayan ni Baby Miguel. Ang tibok ng puso sa monitor ay bumagal papalapit sa nakamamatay na tuwid na linya. Si Juan ay nakaupo, nanghihina sa malamig na marmol, napapalibutan ng mga nagkalat na bote. Ang init na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi mula sa araw, kundi mula sa matinding kahihiyan. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin. Tiningnan niya ang kanyang maliliit, maruruming kamay na puno ng alikabok, pagkatapos ay sumilip sa loob ng silid sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya si Doña Isabela na nakatingin pa rin sa kanya na parang siya ay ang pinakamaduming virus. Nagsisigaw ang puso ni Juan. Gusto niyang sumigaw na hindi siya magnanakaw, na ginugol niya ang mga oras sa pagpigil sa gutom para lang maibalik ang supot na iyon nang hindi kumukuha ng kahit 1 sentimos. Ngunit ang kanyang tinig ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Bakit napakahirap para sa mga nakatatanda na paniwalaan ang katapatan kung ang gumawa ay nakasuot ng punit-punit na damit? Ang katapatan ba ay pag-aari lamang ng mga may suot ng magagarang kasuotan? Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng matinding awa habang tinitingnan niya ang mukha ni Baby Miguel mula sa malayo. Ang sanggol ay tila nagdurusa. Naalala ni Juan ang payo ng kanyang lolo. Ang mahihirap ay maaaring walang ari-arian, ngunit mayroon tayong puso. Huwag mong hayaang patayin ng galit ng iba ang iyong puso. "Hindi ako nagsisinungaling," bulong ni Juan sa sarili habang pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Ang sanggol ay talagang nahihirapan huminga dahil sa ibang bagay. Sa loob ng silid, ang panik ay umabot sa rurok. Ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahaba at paulit-ulit na nota. Tihiiit. Ang linya sa screen ay nagsimulang maging patag. Si Don Ricardo ay lumuhod. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa kanyang mga kamay. Si Doña Isabela ay sumigaw ng histerikal. Ang kanyang boses ay pumutol sa buong VIP floor. Ang mga doktor ay nagsimulang magsagawa ng chest compressions sa maliit na si Miguel, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng tunay na kawalan ng pag-asa. "Pump ulit, dagdagan ng adrenaline," sigaw ng senior doctor. Ngunit ang kanyang assistant ay mahinang umiling. "Walang tugon, Doc. Nawala na ang tibok ng puso." Si Juan, na nasa labas pa rin, ay nakaramdam ng matinding takot. Natatakot siya na baka talagang mawala ang sanggol dahil sa pagmamataas ng mga nakatatanda sa paligid niya. Ang takot na iyon ay tinalo ang kanyang kahihiyan. Galit siya hindi dahil sa paghamak, kundi dahil ang katotohanan na kanyang nakita ay hayagang tinanggihan dahil lamang sa kanyang katayuan sa lipunan. Nakita niya ang nurse na nagpatalsik sa kanya
ay abala sa pagtulong sa loob at naiwan ang ICU door na bahagyang bukas dahil sa pagmamadali. Dahan-dahang tumayo si Juan. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang bote ng Vicks Vaporub na nakalabas sa kanyang sako. Iyon lamang ang tanging kayamanan sa kalusugan na mayroon siya, na laging ipinapahid ng kanyang lolo tuwing siya ay nahihirapan huminga dahil sa alikabok. "Huwag kang mamatay, maliit na kapatid," bulong ni Juan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Siya ay nalilito. Kung papasok siya, tiyak na dadakpin siya ng pulisya. Kung mananahimik siya, mamamatay ang sanggol. Isang matinding pagdududa ang naghari sa dibdib ng 10 taong gulang na bata. Naramdaman niyang maliit siya, walang kabuluhan, at hinamak, ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang incubator, may isang hindi nakikitang puwersa na nagsasabing huwag sumuko. Si Doña Isabela, na umiiyak ng malakas, ay biglang lumingon sa pinto at nakita si Juan na naroon pa rin. "Bakit hindi ka pa umaalis? Umalis ka na. Gusto mo bang makita ang anak ko na mamatay bago ka masaya?" Sigaw niya gamit ang natitirang lakas. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Juan. Hindi niya nais makakita ng sinuman na mamatay. Sa halip, gusto niyang iligtas. Sa sandaling iyon, lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang namumulang mata ay nagtagpo sa malinaw at puno ng luha na mga mata ni Juan. Sa gitna ng kaguluhan, sa unang pagkakataon, nakakita si Don Ricardo ng iba sa batang tagakolekta ng basura, hindi ang kanyang kahirapan, kundi isang tunay na pag-aalala na hindi niya nakita kahit sa mga doktor na mahal niya bayaran. Ang sitwasyon sa loob ng ICU ay parang isang bangungot. Ang static line sa monitor ay patuloy na tumunog ng malakas, nagpapahiwatig na hindi na tumitibok ang puso ni Baby Miguel. Ang 8 espesyalista ay nagsimulang lumayo sa incubator. Nagtinginan sila at mahinang tumango, isang universal na senyas sa mundo ng medisina na tapos na ang laban. Ang isang doktor ay naghanda na upang takpan ang maliit na katawan ng puting tela, ngunit sa gitna ng nakamamatay na katahimikan, tumayo si Don Ricardo. Binaliwala niya ang pag-iyak ng kanyang asawa at lumakad patungo sa pinto. Inakala ng lahat na papalabasin niya si Juan sa huling pagkakataon o tatawagin ang seguridad. Ngunit huminto si Don Ricardo mismo sa harap ng bata. "Kanina, sinabi mong hindi tumor ang sakit ng anak ko?" Tanong ni Don Ricardo sa napakababang boses. Halos bulong. Tumingala si Juan. Ang kanyang basang mata ay nakatitig diretso sa mata ng bilyonaryo. Hindi na niya nakita ang pagbaba ng tingin. "Opo, sir," sagot ni Juan. Nang nahihirapan huminga ang kapatid, may gumagalaw sa kanyang leeg, sa kanang bahagi sa ilalim ng tainga. "Hindi ito paglaki ng laman, sir. Parang may nakabara doon." "Kalokohan," putol ng senior doctor, nagagalit. "Nag-X-ray at CT scan na kami. Walang nakitang banyagang bagay sa respiratory tract. Ang nakikita namin ay pamamaga ng tissue na itinuturing naming nakamamatay na tumor." "Huwag mong pakinggan ang batang ito, Don Ricardo. Nanghuhula lang iyan. Ngunit sinabi ng inyong kagamitan na patay na ang anak ko ngayon," mariing sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang damdamin ay sumabog. Muli niyang tiningnan si Juan. "Ano ang kaya mong gawin, bata? Bakit ka ganoon katiyak?" Inilabas ni Juan ang maliit na bote ng Vicks Vaporub mula sa kanyang bulsa. Halos wala ng laman. Ang bote ay kupas na, ngunit ang amoy nito ay napakatapang. "Ang lolo ko po ay nagsasabi, ang ating mga mata ay madalas nalilito ng malalaking bagay, kaya nakakalimutan nating tingnan ang maliliit. Noong ako ay naghahanap ng basura, kailangan kong maging maingat kung aling bote ang basag at alin ang buo. Kanina, nakita ko na ang bata ay hindi makahinga, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sinusubukan niyang ilabas ang isang bagay mula sa kanyang lalamunan." Si Doña Isabela, na kanina ay nanghahamak kay Juan, ay natahimik. Ang kawalan ng pag-asa ay winasak ang kanyang pagmamataas. Tiningnan niya ang kanyang asawa, pagkatapos ay si Juan. Ang pag-asa ay isang kakaibang bagay.
Maaari itong lumitaw kahit sa kamay ng isang taga-kolekta ng basura kapag sarado na ang lahat ng pinto. Hayaan mo siyang pumasok, utos ni Don Ricardo. Ito ay kabaliwan, Don Ricardo. Ang silid na ito ay sterile. Ang batang ito ay marumi, protesta ng mga doktor. Sterile para saan? Para sa sanggol na sinabi ninyong patay na? Matatalim na tiningnan ni Don Ricardo ang mga ito. Sabi ninyo, wala nang pag-asa. Kung gayon, hayaan ninyong pumasok ang batang ito. Kung mali siya, walang pagkakaiba. Ngunit kung tama siya, hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Juan at dinala siya sa pintuan ng ICU, isang hangganan na dati sarado para sa mga tulad ni Juan. Ang tunog ng tsinelas ni Juan ay umalingaw-ngaw sa steril na sahig. Tiningnan siya ni Doña Isabela na may halo ng galit, kahihiyan at isang maliit na pag-asa na hindi niya maamin. Lumapit si Juan sa incubator. Ang 8 doktor ay nakapalibot, nakatiklop ang mga kamay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya at kawalang paniwala. Hinihintay nila ang pagkabigo ni Juan upang patunayan na ang kanilang kaalaman ay hindi maaaring talunin ng isang batang lansangan. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng operasyon, ang mukha ni Baby Miguel ay maputla, ngunit hindi kamatayan ang nakita ni Juan. Nakita niya ang isang maliit na palaisipan na kailangan niyang lutasin gamit ang katapatan ng kanyang kamay. Binuksan ni Juan ang takip ng salamin ng incubator. Ang malamig na hangin mula sa makina ay tumama sa kanyang magaspang na mga daliri. Ang 8 espesyalista sa silid ay hindi nanatiling tahimik. Nagsimula silang magbulungan ng may sapat na lakas para marinig. Isa sa mga pinakabata ngunit pinakamayabang na doktor ay umungol. Ito ay isang kahihiyan sa aming propesyon, Don Ricardo. Kung may mangyaring kontaminasyon ng bakterya mula sa damit ng bata sa pasyente, hindi kami mananagot sa mas malalang pinsala sa tissue. Tumahimik ka! Sigaw ni Don Ricardo nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Juan. Lumapit si Doña Isabela, halos masakal. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Hawakan lang niya ang bangkay ng anak natin gamit ang maruming kamay niya. Tingnan mo, puno ng alikabok ang damit. Mabaho siya. Baliw ka na ba sa kalungkutan? Sinubukan niyang hilahin ang kanyang asawa. Ngunit si Don Ricardo ay nanatiling matatag. Si Juan ay hindi apektado ng kaguluhan sa paligid. Isang bagay lang ang focus niya, ang leeg ni Baby Miguel. Binuksan niya ang takip ng kanyang lumang bote ng Vicks Vaporub. Ang matapang at matalas na amoy ay agad na lumabas. Nalulunod ang amoy ng medikal na alkohol sa silid. Nang akma na niyang hawakan ang balat ng sanggol, isang senior na doktor ang humarang sa kamay ni Juan. Teka, hindi ka maaaring magpahid ng kahit anong likido sa pasyente nang walang pahintulot, sigaw niya ng may autoridad. Ang data ng monitor ay nagpapakita na ng tuwid na linya sa loob ng halos 4 na minuto. Sa medikal, ito ay walang saysay. Sinasadya mo lamang sirain ang katawan na dapat ay payapang umalis. Ngunit hindi ninyo nakikita ang nakikita ko, sagot ni Juan ng mahina ngunit may paniniwala. Tinitigan niya ang doktor sa mata. Nakikita ninyo ang mga screen? Nakikita ko ang sanggol. Itinaboy ni Don Ricardo ang kamay ng doktor mula sa braso ni Juan. Hayaan mo siyang gawin. Ano man ang maging panganib, ako ang mananagot. Sa kamay na bahagyang nanginginig hindi sa takot, kundi sa awa nagpahid si Juan ng kaunting Vicks Vaporub sa dulo ng kanyang hintuturo. Hindi niya ito ipinahid sa dibdib tulad ng karaniwang ginagawa ng mga tao. Nang napakaingat, hinawakan niya ang kanang bahagi sa ilalim ng panga ni Baby Miguel. Sa mismong punto na napansin niya mula sa likod ng salamin, ang mga doktor ay nagkibit balikat sa pagtingin sa eksena. Isip niya siguro siya ay manggagamot, bulong ng isa. Vicks Vaporub para buhayin ng patay, talagang katawa-tawa. Si Doña Isabela ay ipinikit ang kanyang mga mata, hindi kayang tingnan ang pagtrato sa kanyang anak na parang ganoon lamang ng isang batang taga-kolekta ng basura. Naramdaman niyang ito
na ang pinakamababang punto sa kanyang buhay ang isabit ang buhay ng kanyang anak sa isang batang lalaki na ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang kinutya. Ang hidwaan sa silid ay tila uminit, na parang humihigop din ng oxygen ang lugar. Ang kawalang paniwala ng mga medikal na eksperto ay bumangga sa bulag na paniniwala ng isang ama at sa matalim na kutob ng isang batang mahirap. Nagsimulang idiin ni Juan ang punto sa ilalim ng tainga ng sanggol sa isang paikot na galaw. Naramdaman niya ang isang bagay sa ilalim ng balat ng sanggol, isang matigas, maliit at bilog na bagay na hindi dapat naroroon. Ang bukol na iyon ay nakatago sa pagitan ng mga tupi ng taba sa leeg ng sanggol at ang pamamaga ng glandula na inakala ng mga doktor na isang hindi maoperahang tumor. Nandito na! Bulong ni Juan. Patuloy niyang idinidiin ang punto sa isang tiyak na pattern na natutunan niya noong madalas tumulong ang kanyang lolo sa mga sanggol na nabubulunan ng marmol. Ngunit ang monitor ay nanatiling tahimik. Ang mahabang tunog ng tiiit ay tila musika ng pagkabigo na inasahan ng lahat. Ang mga doktor ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga relo, naghahanda na magbigay ng opisyal na anunsyo ng oras ng kamatayan. Ang pag-asa na dating kumikislap sa mata ni Don Ricardo ay unti-unting naglaho, napalitan ng itim na ulap ng kawalan ng pag-asa na mas makapal kaysa dati. Halos 5 minuto na ang lumipas mula nang maging tuwid na linya ang monitor sa mundo ng medisina. Ito na ang hangganan kung saan nagsisimulang mamatay ang mga selula ng utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang senior doctor ay sa wakas ay lumapit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Don Ricardo na may mukhang sinubukang magpakita ng pakikiramay, ngunit sa katunayan ay nagpapakita ng tama ako. Tama na, Don Ricardo. Itigil na ninyo ito. Ang bata ay naglalaro lamang sa bangkay ng inyong anak, sabi ng doktor sa mababa ngunit matalim na boses. Tingnan ninyo, walang reaksyon. Ang Vicks Vaporub at ang walang saysay na pagmamasahe ay hindi makakatalo sa batas ng kalikasan. Wala na si Baby Miguel. Si Doña Isabela ay sumabog sa isang kakilakilabot na pag-iyak. Napaupo siya sa sahig, hinahampas ang marmol gamit ang kanyang kamao. Masaya ka na ngayon, Juan? Pinatay mo ang anak ko nang walang kapayapaan. Hinawakan mo siya gamit ang maruming kamay mo sa mga huling sandali niya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagsisisi. Umalis ka, dala mo ang basura mo palabas dito. Binitawan ni Don Ricardo ang gilid ng incubator. Ang kanyang balikat ay bumaba at ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala. Tinitigan niya si Juan nang walang ekspresyon, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Naramdaman niyang naging hangal siya dahil nagtiwala sa himala na inialok ng isang batang taga-kolekta ng basura. Juan, umalis ka na. Salamat sa pagsisikap. Ngunit tila tama ang mga doktor, huli na ang lahat. Si Juan ay napatulala. Hawak pa rin niya ang leeg ng sanggol. Naramdaman niya na lumalamig na ang balat ng sanggol. Sa paligid niya, ang kapaligiran ay naging madilim sa emosyon. Ang 8 doktor ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga kagamitan, nagbubulungan habang nakatingin kay Juan. Sabi ko na nga ba, isang nurse na ang humahawak ng mahabang puting tela, handa ng takpan ang buong katawan ni Baby Miguel. Naramdaman ni Juan na gumuho ang kanyang mundo. Hindi dahil nabigo siyang makakuha ng gantimpala o dahil siya ay pinaalis, kundi dahil naramdaman niyang nadismaya niya ang maliit na sanggol na kanyang kinagigiliwan. Kahit ilang minuto pa lang silang nagkakilala, nadama niyang nabigo niya ito. Nakita niya ang kanyang nahulog na bote ng Vicks Vaporub sa sahig. Ang laman nito ay unti-unting tumutulo tulad ng kanyang pag-asang nauubos. Naramdaman niyang maliit, walang silbi, at walang kakayahan siya. Patawad, maliit na kapatid, bulong ni Juan nang napakahina. Ang kanyang luha ay tumulo mismo sa maputlang pisngi ni Baby Miguel. Sa pinakamababang sandali na ito, naramdaman ni Juan na tila tinutokso siya ng buong sansinukob. Naramdaman niyang ang kanyang katapatan at mabuting intensyon ay isa lamang biro para sa mga mayayaman at matatalino.
Tinitigan niya ang mukha ni Baby Miguel sa huling pagkakataon bago siya sapilitang hinila ng security guard na nakatayo na sa pinto. Ang katawan ng sanggol ay tila nanigas, hindi gumagalaw at tahimik sa ilalim ng malupit na ilaw ng operasyon. Wala nang tunog ng monitor, wala nang pagsisikap ng mga doktor. Tanging ang iyak ni Doña Isabela na yumayakap at ang mga yapak ng security guard na humihila kay Juan palabas bilang isang talunan ang naririnig. Ang kabiguan ay tila napakalapit, napakatotoo at napakalakas. Ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata, sumuko sa sitwasyon. Handa nang bumalik sa bangketa kung saan siya nagmula, dala ang sugat sa puso na marahil ay hindi nagagaling. Ang malalaking kamay ng security guard ay humawak na sa maliit na sako ni Juan. "Halika na, sapat na ang ginawa mong kaguluhan dito," sabi ng guwardiya ng may malamig na tono. Hinihila si Juan paatras, isang hakbang palayo sa incubator. Ngunit sa sandaling siya ay halos hilahin palabas ng pinto, may nakita ang mga mata ni Juan, isang mikroskopikong galaw sa dibdib ng sanggol. Hindi isang paghinga, kundi isang maliit na panginginig sa kalamnan ng leeg, eksakto sa lugar kung saan niya ipinahid ang Vicks Vaporub kanina. Sa kritikal na segundo na iyon, gumawa si Juan ng isang malaking desisyon na sumugal sa kanyang buong kapalaran. Binitawan niya ang kanyang balikat, kumawala sa hawak ng guwardiya na may hindi inaasahang lakas mula sa isang maliit na katawan. Sa halip na tumakas palabas, muli siyang sumugod patungo sa incubator. "Pigilan niyo siya." "Ano ang ginagawa niya?" sigaw ng senior doctor. Hindi na inintindi ni Juan kung makukulong siya. Hindi na niya inisip kung ituturing siyang baliw. Nilampasan niya ang mga nagulat na doktor. Sinunggaban ang katawan ni Baby Miguel at inangat ito mula sa kama ng medisina. Ang silid ay biglang sumabog sa mga sigaw ng takot. "Ibalik mo ang anak ko, magnanakaw ka ba?" sigaw ni Doña Isabela na sinubukang tumayo, ngunit hinila ni Don Ricardo na napatulala rin. Binaligtad ni Juan ang katawan ni Baby Miguel sa kanyang kaliwang braso, inilagay ang ulo ng sanggol na mas mababa kaysa sa kanyang dibdib, eksakto kung paano tinutulungan ng kanyang lolo ang mga pusa o maliliit na hayop na nabubulunan. Gamit ang kanyang kanang kamay na nanginginig ngunit puno ng lakas, nagbigay siya ng matatag at may sukat na hampas sa pagitan ng mga balikat ng sanggol. "Plak! Plak! Plak! Tigilan mo! Baka mabali mo ang buto niya." Ang isang batang doktor ay sumugod upang agawin ang sanggol. Ngunit biglang inunat ni Don Ricardo ang kanyang kamay, hinaharangan ang doktor. "Tumahimik ka, hayaan mo siyang gawin." Sigaw ni Don Ricardo sa boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakita niya ang isang bagay sa mata ni Juan, isang kawalan ng pag-asa na katulad sa kanya, ngunit hinaluan ng katapangan na wala sa sinuman sa silid. Nagbigay si Juan ng ika-4 na hampas. Muli niyang idiniin ang punto sa ilalim ng tainga na pinahiran niya ng Vicks, pagkatapos ay nagbigay ng maliit na kiliti sa solar plexus ng sanggol. Ginawa niya ito hindi dahil siya ay doktor, kundi dahil madalas niyang nakikita kung paano inilalabas ng kanyang lolo ang mga marmol mula sa lalamunan ng mga batang lansangan. Tinitaya niya ang kanyang huling kutob na ang sanggol na ito ay hindi namatay dahil sa sakit, kundi dahil may pisikal na kumuha ng kanyang hininga. Ang 8 espesyalista ay nanatiling tulala. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Kung talagang namatay ang sanggol at ginawa ito ni Juan, ito ay isang seryosong paglapastangan sa bangkay. Ngunit kung ang sanggol ay buhay, ang ginawa ni Juan ay maaaring pagpatay kung mali ang posisyon. Ang buong reputasyon ng ospital, ang dangal ng mga doktor at ang buhay ng tagapagmana ng bilyonaryo ay nasa kamay ng isang batang taga-kolekta ng basura na walang sapin sa paa. Si Doña Isabela ay tinakpan ang kanyang mukha, hindi kayang tingnan. Ang tensyon sa silid ay naging ganap na katahimikan, tanging ang tunog ng tiktok ng orasan sa dingding ang naririnig. Patuloy na ginagawa ni Juan ang kanyang mga galaw ng may pare-parehong ritmo. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang nagdarasal sa katahimikan.
Nagpasya siyang maging tanging tao na hindi sumuko sa kamatayan, kahit na idineklara na ito ng mga eksperto. Bigla, mula sa bibig ng natigilan na sanggol, narinig ang isang maliit na tunog, isang tunog na nagpatigil sa paghinga ng lahat sa silid. Wuk! Ang tunog ng maliit na bato ay parang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan ng ICU. Nagbigay si Juan ng isang huling matatag na tapik sa likod ni Baby Miguel. Sa isang kisap mata, isang maliit, makintab na pulang bagay ang lumabas mula sa bibig ng sanggol, bumagsak sa sahig na marmol na may malakas na tunog ng ting. Ang bagay na iyon ay isang plastik na palamuting butil na hugis bilog at matalim, bahagi ng isang laruan na nakasabit sa ibabaw ng duyan. Isang segundo pagkatapos, sumabog ang iyak ni Baby Miguel. Hindi mahina na iyak, kundi isang malakas na hiyaw na nagpapahiwatig na ang kanyang mga baga ay muling humihinga ng oxygen ng may sigla. Ang heart monitor, na dating patay, ay biglang tumalon ng baliw. Ang mga numero nito ay umakyat mula 0 patungong 60,080 at nanatili sa normal na bilang. Ang tuwid na linya ay naging isang luntiang burol na puno ng buhay. Nalaman na pala na si Baby Miguel ay hindi nagdurusa sa isang nakamamatay na tumor o bihirang sakit tulad ng inidiagnose ng mga doktor. Dahil mula pa sa unang pagkakataon na ibinalik ni Juan ang supot, nakita niya ang isang sirang laruan sa duyan sa lobby. Si Juan, na may matalas na mata ng isang mangangalakal ng basura na sanay magpili ng mga microbagay, ay napansin na may isang butil na nawawala sa mga laruan. Nang makita niya ang bukol sa leeg ng sanggol na itinuring ng mga doktor na tumor, alam ni Juan na ito ay ang butil na nalunok at naipit sa isang napaka-espesyal na posisyon na nagdidiin sa nerve system habang natatakpan ng pamamaga ng glandula, kaya hindi ito natukoy ng mga sopistikadong scanner na naghahanap lamang ng dami ng laman. Ang Vicks Vaporub na ginamit niya ay nagsilbing pampadulas sa balat at nagbigay ng init upang bahagyang makarelax ang mga kalamnan ng leeg ng sanggol na nagpapahintulot sa banyagang bagay na gumalaw kapag hinampas. Ang 8 espesyalista ay nakatayo na parang mga estatwa ng asin. Ang kanilang mga mukha na puno ng paghamak ay naging maputla dahil sa kahihiyan. Sila, na umasa sa mga kagamitang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay natalo ng katumpakan ng isang batang hindi pa nakatapos ng elementarya. Ang kanilang diagnosis ng tumor ay naging isang nakamamatay na pagkakamali na halos kumitil ng buhay ng isang tao. Si Doña Isabela ay bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, gumapang siya patungo kay Juan at sa kanyang sanggol. Humahagulgol siya habang hinahalikan ang mga paa ng kanyang anak na muling nagiging mamula-mula ang kulay. Miguel, anak ko, humihinga siya, buhay siya. Lumapit si Don Ricardo kay Juan, nanginginig ang katawan. Nakita niya ang kanyang anak na lalaki na nasa incubator na muli, na may kaunting suporta sa oxygen. Pagkatapos ay tiningnan niya si Juan. Ang bilyonaryo ay hindi nagsalita sa loob ng ilang sandali. Bigla, sa harap ng mga doktor, nurse at security guard, yumuko ng malalim si Don Ricardo kay Juan. "Patawad, anak," pumutol ang boses ni Don Ricardo. "Mayroon akong lahat, ngunit bulag ang aking mga mata. Dumating ka, nadala ang katapatan, at ginantihan kita ng paghamak. Iniligtas mo ang pinakamahalagang kayamanan ko gamit ang iyong mga kamay na tinawag kong marumi." Si Juan ay nakatayo lamang, hapo pa rin. Pinulot niya ang kanyang walang lamang bote ng Vicks Vaporub sa sahig, walang labis na pagmamalaki sa kanyang mukha. Tanging matinding ginhawa lamang para sa kanya, ang makita ang sanggol na muling magbukas ng mga mata ay higit pa sa sapat na gantimpala. Hindi niya alam na sa isang iglap, ang kanyang katayuan mula sa isang batang basura ay naging isang bayani na pag-uusapan ng buong lungsod. Ang sitwasyon sa VIP floor ay nagbago ng husto sa loob ng ilang minuto. Ang 8 espesyalista na mayabang kanina ay yumuko na lamang, puno ng malalim na kahihiyan. Isa-isa silang umalis sa silid.
Natutunan nila ang isang masakit na aral. Ang mga titulo at sopistikadong kagamitan ay maaaring maging talunan. Samantalang ang katapatan at matalas na paningin ng isang batang taga-kolekta ng basura ay nakagawa ng isang bagay na itinuturing nilang imposible. Lumapit si Doña Isabela kay Juan. Namumula pa rin ang mga mata. Tinanggal niya ang kanyang gintong relo at sinubukang ibigay ito kay Juan. Tanggapin mo ito, anak. Ito ay paghingi ko ng tawad. Hinamak kita gayong ikaw pala ay anghel ng aking anak, sabi niya nang may pagsisisi. Mahinang umiling si Juan. Ang kanyang maruruming kamay ay nanatili sa tabi ng kanyang katawan. Mahinahon niyang tinanggihan ang mamahaling alahas. Hindi ko kailangan ang relo, ma'am. Ibinabalik ko lang ang supot ng inyong asawa. Napatulala si Don Ricardo sa sagot na iyon. Lumapit siya kay Juan at lumuhod upang ang kanyang taas ay kapantay ng bata. Hinawakan niya ang maliit na balikat ni Juan na amoy araw pa. Juan, ibinalik mo ang aking supot at binigyan mo ng pangalawang buhay ang aking anak. Ngayon, hayaan mong ako naman ang gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ano ang pinakagusto mo sa mundo? Sandaling natahimik si Juan. Naalala niya ang kanyang matanda at may sakit na lolo at ang kanyang pangarap na madalas niyang itinatago tuwing nakikita niya ang mga batang may uniforme na dumadaan. Gusto ko pong mag-aral, sir. Gusto ko pong makabasa ng libro para hindi lang ako sa pagpili ng basura na katuon, kundi para maintindihan ko ang mundo. Nang marinig ang kahilingang simple ngunit tapat, tumulo ang luha ni Don Ricardo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mangolekta ng basura. Mag-aaral ka sa pinakamahusay na lugar at ang iyong lolo ay makatira sa isang disenteng lugar. Hindi ka na isang batang taga-kolekta ng basura. Juan, ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Ang kwento ni Juan, ang batang doktor na walang lisensya, ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, hindi dahil sa kayamanang natanggap niya, kundi dahil sa halimbawa ng kanyang katapatan na nagpabago ng puso ng marami. Pinatunayan niya na sa likod ng maruruming damit ay maaaring matagpuan ang pinakamaliwanag na puso. Ilang taon ang lumipas, nag-aral si Juan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang marangyang mesa sa pag-aaral, inilalagay pa rin niya ang isang walang lamang bote ng lumang Vicks Vaporub, isang paalala ng araw kung kailan ang katapatan at matalas na mata ng isang bata ay nagwagi laban sa pagmamataas ng mundo. Ang kuwentong ito ay nagiiwan ng isang malalim na mensahe sa lahat. Huwag na huwag huhusgahan ang isang tao batay sa kanyang hitsura o katayuan sa lipunan. Ang yaman ay maaring bumili ng pinakamahal na gamot, ngunit ang katapatan at malasakit ay mga gamot na hindi mabibili ng pera. Minsan, ang sagot sa pinakamalaking problema ay matatagpuan lamang ng mga taong madalas nating itinuturing na maliit. Tinuruan ni Juan ang pamilya ng bilyonaryo at tayong lahat na ang mga kamay na marumi dahil sa paggawa ay mas marangal kaysa sa mga kamay na malinis ngunit ginagamit sa paghamak sa kapwa. Ang himala ay hindi palaging nagmumula sa langit. Kadalasan, ito ay nagmumula sa isang tapat na bata na nagbabalik lamang ng isang supot sa bangketa.